Ikaw ba ay naniniwala sa aswang, mga tol, no? Mula kay Pinoy Information. Yan mga tol, no? Ito basahin natin ang title. Kung hindi pa nila na-videohan, hindi pa nila malalaman na dito pala nagtatago ang aswang. May video mga tol. No, pero bago natin to simulan, ay huwag mong kakalimutan na mag-subscribe kay Pinoy Information, syempre. At syempre, kung trip mo rin yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may bago tayong video. So wag na natin patagalin to, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Ang kinatatakutang mga nilalang sa buong Pilipinas, bagamat hindi matuntun kung saan nagtatago ang mga ito. Isa ang sentro at itinuturong lokasyong pinamumugaran ng kanilang lahi. Hindi na bago sa mga pandinig ng mga tao ang salitang aswang. Ang iba ay sineseryoso ang ganitong paniniwala. Ang iba na may ginagawang katatawanan. Sa isang taong naniniwala sa ganitong uri ng nilalang, hindi natin alam kung ang taong iyon ay nakakita na noon. At sa hindi naman naniniwala, malamang ay hindi pa ito nakakakita. Nanay ko taga Katbalogan, Samar mga kapatid, no. Napakaraming kwento nun tungkol sa aswang. Kayo ba? No, sa mga kaibigan nating nanonood diyan ng mga taga-probinsya, kayo ba may mga kwentong aswang din ba kayo? At kayo ba naniniwala sa aswang mga kapatid o meron na kayong personal experience about sa aswang? Comment nga kayo sa baba mga tol, pag-usapan natin yan sa susunod. Ating talastasin kung saan galing at ano ang katotohanan sa likod ng nilalang na kung tawagin ay aswang at ang kanilang pinamumugaran. Kung nais mong makasubaybay sa mga palabas sa channel na ito, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe. Ang aswang ay isinilang mula sa alamat ng Pilipinas na may mga kwento tungkol sa nakakatakot na nilalang na ito noong ika-16 na siglo, nang ang mga Espanyol na manlalakbay ay gumawa ng talaan tungkol sa mga halimaw. Sa kanila talaga nang galing yun no? Pero syempre dahil sa paniniwala ng ganyan na mga tao mga tol, no, pwede rin yan sinasamantalan ng dyablo para patotohanan yung nagsimula sa isang kwento-kwento. Kasi mga tol, ang dyablo makapangyarihan din yan. Kayang-kaya niya talagang manlinlang ng tao. Diba? Para pasinungalingan ang mga nakasulat sa Biblia. Pero mga tol, no, yung aswang sa Tagalog, sa ibang bansa naman, vampire yan, no? No, kung ano man, basta kumakain ng laman ng tao, kaya umiinom ng dugo. Napansin ng mga manlalakbay na sa lahat ng halimaw na kanilang ginawa, ang aswang ang pinaka-kinakakatakutan ng mga katutubong tao. Ang isa sa pinakatanyag na pinagmula ng terminong aswang ay nagmula sa tradisyon ng aswang sa rehiyon ng Bicol noong ika-16 na siglo. Naniniwala ang mga Bicolano sa Diyos na nagngangalang Gugurang, na siyang mabuting Diyos na kumikilos bilang mapagbigay sa kanilang rehiyon, tagapagtanggol at tagapag-alaga ng kanilang mga tahanan, at kanilang tagapagtanggol laban sa kasamaan ng Diyos na si Aswang. Ang Diyos na si Aswang ay ang masamang Diyos at karibal ng kanilang Diyos na kinikilala na laging nais magdulot ng pinsala sa Diyos na si Gugurang. Si Gugurang ay laging pinupuri ng mga Bicolano dahil sa paniniwalang ipinagtatanggol sila nito mula sa pang-aapi ni Aswang. Bago pa man dumating ang mga mananakop, ang mga sinaunang komunidad sa Pilipinas ay naniniwala na sa aswang. Iba't ibang klase ng mga aswang ang kinakakatakutan ng mga Pilipino. Sila ay nahahati sa dalawang pangkat, ang mga bangkilan at karaniwang aswang. Ang mga bangkilan ay paniniwalang nagmula pa sa panahon at angkan ng mga kadatuan. Ang mga ito ay may kakayahang mag-ibang anyo, gaya ng ibon, aso Baboy. o kahit pa baboy ramo. May kakayahan din silang gawing aswang ang isang tao sa pamamagitan ng mga ritual at pagsasali ng itim na perlas mula sa kanilang mga bibig. Sa taong nais at gusto nilang maging aswang, kakaiba ito sa mga karaniwang aswang. So bago pa pala dumating ang mga Kastila, mga kapatid, no, dito sa Pilipinas, ay meron na talagang mga halimaw na kinatatakutan yung mga sinaunang Pilipinong nandirito. Well, hindi pa sila tinatawag na Pilipino, pwedeng maharlika pa rin sila o kaya
Tawag nga ng iba, Ophirian mga tol, no? Pero hindi ko alam kung ano talagang tawag sa kanila. Basta yung mga katutubong taga rito na sa Pilipinas mga tol, though hindi pa siya Pilipinas at hindi pa tayo Pilipino noon, meron ng pinaniniwala ang mga halimaw, no? Nilang maging aswang. Kakaiba ito sa mga karaniwang aswang. Ang mga karaniwang aswang ay yaong mga mukhang normal na tao sa umaga. Nagtatrabaho, nakikisalamuha sa mga normal na gawain ng mga tao, nagsisimba, at kumakain ng mga karaniwang pagkain gaya ng inyong nakikita sa iba. Ngunit kapag sumasapit ang kabilugan ng buwan, ang mga ito ay nagpapalit ng anyo upang kumain ng mga laman loob at uminom ng mga dugo. Bagamat may mga karaniwang uri ng mga aswang, tinatawag itong asbo at ang isa ay awok. Ang mga ito ay nagpapalit ng anyo bilang aso o isang baboy ramo. At kapag nakapag-transform na ang mga ito sa uri ng mga hayop, tsaka ito mangangain ng mga tao. At may isa pang uri, ang tinatawag namang abwak. Abwak. Uri ng aswang na naninila ng tao sa uring bayawak. Ang pinakapopular na uri ng aswang sa paniniwala ng mga Pilipino ay ang manananggal at tiktik. Ang manananggal bagamat napakahirap paniwalaan dahil sa nagagawa nitong hatiin ng katawan sa dalawa, ay libu-libong Pilipino pa rin ang naniniwala rito. Ganoon din sa tiktik. Isang uri ng aswang na may kakayahang pahabain ng dila ng mga 2 hanggang 3 metro para higupin ang isang sanggol mula sa nagdadalang tao sa katimugang bahagi ng bansa. Kilala ang mandurugo bilang isang napakaganda at napakaamong babae sa umaga. Subalit, kapag sasapit na ang gabi, nagmimistula itong ibong mandaragi. My goodness. Pinaniniwalaang sila ay mga dating kinari o kalahating diwata o kalahating engkanto na naging aswang matapos lokohin ng mga lalaking kanilang inibig. Para naman sa mga mangingisda, ang kinatatakutan ng mga ito ay ang magindara. Tinatawag itong aswang tubig. Sila ay mga kawangis ng sirena, ngunit lumalamon ng tao. Ginagamit ng mga magindara ang kanilang napakagagandang mga mukha upang makaakit ng mga mangingisda. Ngayon ko lang narinig yung tungkol dito. Alam ko lang sirena, no? Meron din palang ibang katawagan na parang sirena daw. Pero kumakain ng tao. Sa Pilipinas, pinaniniwalaan na ang sentro ng tahanan ng mga uri ng aswang ay matatagpuan sa lalawigan ng Panay, Capiz at Siquijor. Ang ibang Pinakasikat Capiz. paniniwala, Saka ang Siquijor. pagiging aswang ay namamana o hereditary, katulad ng mga psychic ability o maaaring aralin, at yung mga ipinanganak mula sa lipi ng mga aswang ay may kakayahang magpalit ng anyo sa anumang hayop na kanilang naisin. Kaiba ito sa ibang lahi ng aswang. Ang iba ay gumagamit ng mga orasyon at itim na mahika, nagpapahid ng langis sa katawan at lumulunok ng itim na bato upang makapagpalit ng anyo mula sa pagiging normal na tao hanggang sa isang halimaw. Maraming mga kwento ang nagsisilabasan mula pa noon, at kahit sa napakamodernong panahon ngayon ay lagana pa rin ang agam-agam at balita hinggil sa mga aswang, lalo na sa mga probinsya. May mga video na nagpapatunay na ito ay may katotohanan gaya ng mga ito. Ayan na. Stop. Oy! Oh my goodness. Jangan terlalu dekat, Bang Anton. Mundur, Bang Anton. Halatang peke na agad. Hindi ko makakita ng ganun. Ewan ko lang kung di mo sibatin agad yan o kaya di ka tumakbo, no? Astagfirullahaladzim. Bang Anton, jangan terlalu dekat, Bang Anton. Mundur, Bang Anton. Mundur. Astagfirullahaladzim. Kamu ya. Ano naman yung reaction nito, no? Tidak jerah kamu kemarin saya kalahkan ya. Kita mo meron taong kinakain na sa loob tas ganyan pa reaction mo. Itu perempuan yang kemarin sudah saya kembalikan. Ternyata masih ada di sini. Malahan bertambah lagi perempuan satunya. Itu sudah kamu setubui ya? Hah? Dasar kamu manusia iblis kamu, bejat kamu. Mesum kamu. Tama reaction ko. Lokohin nyo, lelang nyo. Bagamat inyong nakita, huwag agad maniniwala. Oo naman. Dahil sa modernong panahon ngayon, ay anumang bagay ay kaya ng dayain ng tao sa pamamagitan ng mga teknolohiya.
Dun sa video yun, walang technology dun, mga tol. Pure ano lang yun. Make-up, prosthetic, no? Kung ano man tawag doon. Pero, di ba, eng na lang yung maniniwala dun sa video yun eh. Kung ito nga ay mayroong katotohanan, hindi ba't sana'y libo-libo na ang ganitong nilalang sapagkat ito raw ay namamana. At ang pagiging aswang ay maihahanay sa isang active psychic power tulad ng telekinesis, levitation at materialization o pagpapalabas ng mga bagay gamit lamang ang isip. Ang pagkain ng laman loob o pag-inom ng dugo ay parte lamang ng seremonyas upang mabuhay ang sinasabi nilang kapangyarihan. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Alright mga kapatid, maraming salamat din. No? So anong masasabi nyo dun sa video yun mga tol? No? Makakita ka nga lang ng asong ulol, di ba? Baka magtatatakbo ka eh. Tapos yung makakita ka ng ganong itsura, tapos may nakahigang taong kinakain, hindi ka magtatatakbo, ganun pa gagawin mo. Di ba? Halatang umpisa pa lang, peke na eh, no? So anong masasabi nyo dun mga kapatid? Comment down below at syempre, basahin natin yan sa susunod. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out.